Dalawang usapang pangkapayapaan ang sentro ngayon ng atensyon ng gobyerno. Ang kasunduan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na pipirmahan na sa Huwebes at ang peace talk sa mga komunista na tila lalo pang nabulilyaso sa pagkakaaresto ng kanilang mga lider. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, kumpirmado pa rin ang pagdalo nitong si Malaysian Prime Minister Najib Razak doon sa makasaysayang pagpirma ng peace agreement sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng gobyerno sa Huwebes. Samantala ang MILF, ang sabi nila ay hindi naman daw sila nag-aalala na matabunan ng issue sa CPP or yung Communist Party of the Philippines yung makasaysayang araw na ito para sa Bangsamoro people. Sa Huwebes na, makasaysayang pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan ng gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Pero tila natatabunan ito ng issue sa Communist Party of the Philippines o CPP. Ito ay dahil sa pagkakaaresto sa chairman ng CPP, New People's Army na si Benito Chamson at asawang si Wilma na Secretary General ng Kilusan. Pero kung patapos na ang usapang pangkapayapaan sa MILF, ang CPP ang sinisisi ng gobyerno kung bakit hindi makausad-usad ang usapan sa CPP. Maybe what they think will solve the problem is not something that can be done on the negotiating table. Hindi raw tumupad sa napagkasundo ang magbibigay ng litrato at totoong pangalan ng mga nakaalyas nilang kasamahan ng CPP. Ito sana magiging basehan ng kung sino ang sakop ng JASIC o Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na nagbibigay ng safe conduct pass sa mga kasama sa peace talks. Nung binuksan, hindi pala pictures yung nilagay nila but diskettes. And they could not open the diskettes. Nung binuksan, in fact, when we said let's open the list, government was taking a risk there. Dahil kung lumabas nga na lahat yun, ay JASIC covered pala, we would be committed. Para sa liderato ng MILF, hindi mababawasan ng isyu sa CPP ang kahalagahan ng pagpirma nila sa peace agreement sa gobyerno. Maaring sa Manila, gano'n. Metro Manila. Pero dyan, sir? But hindi sa Mindanao. Not in Cotabato, not in Maguindanao Province, not in the Bangsamoro provinces. Ang March 27, mahalaga sa kanila. Bukod sa formal na signing ceremony sa Malacanang, sabi ni MILF Vice Chair for Political Affairs Ghazali Jaafar, may kasabay na pagdiriwang sa iba't ibang probinsya tulad ng Maguindanao, Cotabato, Basilan at Sulu. Most importantly for the Bangsamoro people. Because you see the Bangsamoro people have been longing for many years to have a government of their own. Sa Manila Golden Mosque sa Quiapo kung saan lumikas ang maraming Muslim dahil sa giyera sa ilang bahagi ng Mindanao, nagdiriwang na mga tao para sa nalalapit na pirmahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Si Ustad Alnor Bansilngan na administrador ng Golden Mosque, hirap pigilin ang luha habang kausap ng GMA News. Aming mga taong nagbuhis ng buhay dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Naiyak na nga ako. Parang natuwa ko, yung natapos na yung gulo. Sana wala nang susulpot pa, yung bang makikigulo na naman. Sa pipirma ang kasunduan, magtatatag ng isang parlamentaryong porma ng Bangsamoro government. Sa 2016, maghahalala mga taong nasa mga Bangsamoro territories ng kanilang mga kinatawan sa Bangsamoro Assembly. Pero sabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles, sa susunod pa lamang na taon, may papel na nagagampanan ang mga nasa Bangsamoro territories. Ito ay sa plebisito kung saan tatanungin sila kung gusto nilang mapalitan ang kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. In the end, it is in my hands. I have a role to say yes or no. Pero ngayon pa lamang, sabi ni Deles, nararamdaman na ang bunga ng kasunduang pangkapayapaan sa MILF. Health centers are going to be built. There's that schools, madrasa schools are going to be worked with so that they will be mainstream. They will teach reading, writing, and arithmetic. You want to make sure na kung doon sila papasok, natututo rin sila nung natutunan ng ibang public school teacher. Sasaksihan ang pagpirma ng magkabilang panig ni na Pangulong Aquino, MILF Chairman Alhaj Murad, Deles at Malaysian Prime Minister Najib Razak. Up to this point, he has not said he will not come.
Jessica, paniniguro ni Secretary Deles yung mga napagkasunduan ay specific at ito ay maibibigay doon sa batay sa napagkasunduan ng MILF at ng gobyerno. At sa dulo nito ay magkakaroon ng exit agreement kung saan titingnan kung naibigay ba talaga yung mga naipangako ng gobyerno sa MILF. Jessica? Joseph, would you know kung sino-sino pa ang imbitado sa Thursday signing at kung imbitado ba, kabilang ba sa mga imbitado yung mga MNLF at kahit yung mga medyo progresibo to represent the leftist elements? Okay. Doon sa mga MNLF leadership, no, ang sabi sa atin itong si Secretary Deles ay yung top 90 ng MNLF na group, no? Kasi ngayon iba't ibang faction na sila, but yung top 90 who is the core group of the MNLF, they will be there. Yung bagong MNLF chairman, ito si Chairman Alonto, will be there with some of his men. Ang sinasabi is this will be an inclusive ceremony, no? At meron din mga representatives, yung mga indigenous people natin from the south. So they would include as much as many groups as they can doon sa signing ceremony sa Thursday because they want to send a message, and this is not just about the MILF but the Bangsamoro people, Jessica. How about the progressives, yung mga leftist groups? This is an important occasion. Ano ba ito? May effort ba to make it as inclusive as possible? I think dito sa ceremonies na to, ang primary concern will be yung kapakanan or yung symbolic kong pagpapakita ng kumbaga pag-akap ng gobyerno doon sa Bangsamoro people. So medyo yung mga leftist groups ay medyo malabo pa yan, and besides yung peace talks with them ay hardly moving, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.